Hello po, kamusta po ang lahat? Magandang araw po, saan man kayo naroon. Lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpaul.ph. Ngayon po ay ika-24 ng Mayo 2024. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pong nakaraang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga Yolanda victim, yung pong pag-rehabilitation doon po sa kanilang lugar. Alam naman po natin yan, ilang araw na po ang nakakalipas dyan. Yung pong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nagawa ang mga nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga biktima ng Yolanda. At sa kanyang pahayag, ngayon pa lang nag-umpisa yung pagrehabilitasyon nito. Kaya po ang nangyari ay lumabas po yung mga napakaraming video na nagpapatunay na kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay naroon nung nagpamahagi ng mga pabahay si Pangulong Duterte nung siya po ay nakaupo sa kanyang pagkapangulo. Meron po tayong papakita sa inyo, isang video lamang, at iyan po ay pwede niyo pong tingnan yung iba pa. Nandiyan po, nagkalat na po sa internet. Gawa po yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na yun po ay salungat sa kanyang pahayag. At yun pong nangyayari ngayon na dapat pagdadausan ng Maisog Peaceful Rally o Maisog Rally sa Tacloban na hinarangan po ng mga truck, malalaking truck po. Yung pong nakaraan nung sa dapat magdadaos sila sa Bulacan, andyan po yung hinarangan din po sila ng truck at hindi po pinayagan ng may-ari at may mga abogado pa. At nung pong nakaraan, doon naman po sa Dumaguete, hinarangan din po ng mga truck, yung pong venue doon na sinasabi na para po sa mga tao ay nilagyan po ng napakaraming mga backhoe at mga truck na malalaki heavy equipment sa lugar. At ngayon naman po, naulit na naman sa Tacloban, andyan pa rin po, mas dumami po yung mga truck sa loob ng venue na pagdadausan. Hindi lamang po yun. At may pagpatunay po na naglabas sila ng notice na may mangyayaring power interruption sa lugar. At meron pa po yung pong mga flight ticket na papuntang Tacloban ay umabot na po ng mahigit 20 piso ang bawat ticket po. Papunta pa lang po yun, one way pa lang. Nakaraniwan ang sinasabi ng mga taga-Tacloban na presyo ng ticket ay ang pinakamahal ay umaabot lamang ng 7,000. Yun po ang pinakamahal na. Pero ngayon po, 20,000 piso ang ticket. Kaya po ang ginagawa nung iba, doon po sila bumababa sa Cebu. Tapos magbabiyahe na lang po sila papuntang Ormoc, tapos papuntang Tacloban. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At babalikan po natin yung nakaraan pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago po yan, puntahan po muna natin ang ating currency exchange. Update po tayo sa ating currency exchange. Ngayon po ay ika-24 ng Mayo. Ang isang US dollar po ay 58.194. New Zealand dollar 35.608. Bahraini dinar 154.77. Kuwaiti dinar 189.52. Saudi Arabian Riyal 15.518. Canadian dollar 42.579. Japanese yen 0.370. British pound 74.160. At ang euro po ay 63.141. Yan po ang ating latest currency exchange. Ang $1 po ay 58 na po, 194.
Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating topic. Panoorin pa muna natin yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Balikan po natin yon, yung kanya pong sinabi na wala pong nagawa yung mga nakaraan administrasyon sa pagrehabilitation o pagrehabilitasyon ng Yolanda. Marcos Jr. on Monday, May 20, said that nothing was done by the two previous administrations regarding post-Yolanda recovery programs. The chief executive said rehabilitation started just 2 years ago, noting that nothing was done by the previous Duterte and Aquino administrations. In Tacloban City, the president was asked about the badly damaged Maharlika Highway in eastern Visayas. That's still that we all those rehabilitation. We only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. President Marcos emphasized that the super typhoon hit areas, particularly in Tacloban City, has not yet fully recovered. Even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi ba natin masasabi na kapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda? Super Typhoon Yolanda, one of the most powerful cyclones recorded in world history, devastated eastern Visayas and other parts of the country in 2013. Yan po, napanood po natin yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabi na malinaw po na sabi niya walang nagawa yung nakaraan administrasyon ni Pangulong Duterte, pati na rin yung nakaraan na Pangulo na si Benigno Aquino Jr. Benigno Aquino III. At yan po ay at meron pong bagong pahayag si Senator Amy na sabi niya ay nahihiya raw siya sa mga tumulong sa kanyang lugar kasi sila ay taga Leyte po sila. At yun po yung sa Tacloban, andun po yung mga taga Romualdez. At yung pong pahayag na yan ni Pangulong Bongbong Marcos ay may mga bidyong lumabas na nagpapatunay na marami pong tumulong at marami pong nagawa yung mga administrasyon. Panoorin po natin ang video na nagpapatunay na may nagawa ang administrasyong Duterte. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who 3 years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operations. Ito sa pagkauna-una, nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala namin may gera kung ano ito. Ang karami-raming vehicles, yung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa rito. Remembering the victims of Super Typhoon Yolanda today, we also pray for the living, in a special way for those who helped us in our time of need and assisted us on the road to recovery. Bless them, Lord, and spare them from evil. It is only God who controls everything, including the reason why we are here. Sabi ko sa kanya nung nangyari, Lord, ligtas mo naman kami. Tapos, sabi ko na pagkatapusan na yata ng mundo. Hindi ko naman, siguro panintulot siguro ng Panginoon kasi may 5 pa akong
promise yata siya sa amin, may tawag din, may mission pa na buhalin kami. Nung nabalitaan ko, marami namatay doon. Sabi ko na po. Sabi ko, salamat Lord. What he proposed to us, at least in the Bible, it says that he will come back here to judge the living and the dead. Plus namin na nagkano kami ng magulang ko, November 7, last na talaga namin siguro yun, nagkausap. Parang ang itsura niya, parang hindi na ba normal, nag-uusap kami. Pero hindi ko kalahin nangyayari talaga na mayroon yung magulang ko ba, mawawala na sa amin ba. Tapos, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kasi marami pala sila nakuha sa aming pamilya. Talaga, mga 11 sila. Now he is back, still in strong solidarity with the victims of Yolanda and with the people of Tacloban and all cities and municipalities devastated by Yolanda. Nakakalungkot man pong balikan ang nangyari. Sariwain pa yung nagdaang sakuna na to at mahirap po, masakit po sa loob yung nangyari sa mga Yolanda na yan. At dahil lamang po sa mahaling pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at ayan na sana sariwain ng mga tao yan, lalo na yung mga biktima dyan, yung mga pamilya. Masakit po para sa kanila yan na makita muli ang ganyang estado na nangyari sa kanyang lugar. Ayaw na nilang balikan yan, kung maaari ayaw na nilang balikan yan. Yan pong video na yan, ayan po si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay isa pang citizen dyan. Wala po siya sa katungkulan ng mga panahon na yan. Pero po malinaw sa video na yan na siya po ay nandyan. Isa po siya sa mga tao na nakasaksi sa pagbigay ng mga tulong ng Administrasyon Duterte. Sa akin, parang hindi ko naman masisisi kasi talaga sa lang yun eh. Tapos hindi naman natin maano yung Diyos na sisihin natin. Ladies and gentlemen, the man who is willing to sacrifice his presidency, his honor and his life to bring about genuine change in the country, President Rodrigo Cadigong Duterte. I was not elected to sit down there. It was never my ambition to be president. Kasi nandiyan na lang ako. Trabaho na lang tayo lahat. Sila ng lahat, basta I will be back, I promise you. In the fullness of God's time, I will be back, December. Yan po yung kaunting pasilip sa nakaraan administrasyon na namahagi po sila ng tulong sa mga biktima ng Yolanda. Yung sinabi ko nga po na mahirap balikan para sa mga pamilyang nasawi at yung mga pamilyang naapektuhan sa nangyari sa una na yan. Masakit po sa kanila yan na kailangan pambalikan ng dahil lamang sa pahayag na hindi nabigyan ng tamang impormasyon. Hindi natin alam kung hindi nabigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na rin natin alam kung
nakalimutan ba niya? Pero kung makikita po sa video na siya po ay nandoon, at bakit kailangan niyang sabihin na walang nagawa ang nakaraan administrasyon diyan po sa patungkol sa Yolanda Rehabilitation? Masakit mang isipin at ang mga nakapaligid po ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanya pong mga taga-suporta, wala pong maibigay na pahayag sa kung ano yung kanilang saloobin dyan. Bakit na sabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Hindi po sila nagbibigay ng kanilang rason. Tahimik lamang po sila. Doon po sila maraming sinasabi sa ngayon po sa Maisog Rally na nilagyan po ng mga truck. At ang kanilang balat dyan, bakit daw na alam naman daw ni Pangulong, alam naman daw ng mga organizer sa Maisog na yung pong lugar na yun ay lugar po baluarte ng mga kalaban. Bakit ipipilit na doon gawin ang Maisog? Hindi natin alam. Yun po yung kanilang pahayag. Baliktad po yung, sila po yung kanilang pong pahayag. Hindi po nila nakikita na, hindi po sila nakabase sa konstitusyon. Wala po silang pakialam sa ating saligang batas. Basta yung pahayag nila, kung ano po yung sabi nila, hindi dapat daw doon, hindi pwedeng mag-rally. Wag sila mag-rally doon. Natutuwa sila na nilagyan ng truck yung venue na pagdadausan sana ng Maisog Rally. Tuwa pa sila doon sa nangyayari. Yun po yung karakter po ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Imbis na ipaglaban yung karapatan sa pamamahayag na nandyan po sa saligang batas, at wala po sila po'y bulag at bingi sa katotohanan. At ang sinisisi pa na bakit daw pipilit na doon gawin ang rally na alam naman nila na baluarte ng mga kalaban ng administrasyon. Bakit yung po bang baluarte ng Bulacan baluarte din ng administrasyon? Yung po bang sa Dumaguete ay baluarte rin ng administrasyon? Nagtatanong lang po ako. Dahil yun po yung narinig ko na sabi ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pong mga vlogger na masayang-masaya pa sila. Sabi, buti nga daw. Buti nga na ganyan, hinarangan. Hindi po nila alam kung ano yung kanilang sinasabi. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan ang mga pahayag nila. Hindi po nila alam. Wala po silang alam sa ating pong saligang batas. So ngayon po, punta po tayo sa video na magpapatunay ng hinarangan po ng mga truck yung dapat na pagdadausan ng Maisog. Ito po si KPL. Dati po siyang supporters ng Uniteam at ngayon po ay bumaliktad na dahil hindi niya po masigmura ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Panoorin po natin. Yun po sa akin, ito, para malaman siyempre namin, aming mga vlogger, kung saan gagawin ang rally. Ito basahin ko ha, bago ko ipakita sa inyo yung lugar, ang mga kaganapan dito. Okay, ito. Taps Coalition, Transparent Accountability Peace and Security. May 25, sa araw po na bukas na pa. May 25, 2024, 5 p.m. ng hapon. Okay? Saan lugar? Dito sa RTR Plaza, Tacloban City, mga kababayan. Hakbang ng Maisog Pre-Rally. Defend the flag. Kita nyo na siguro yung standard natin. Pero, pagpasok ko nga kanina, mga kababayan, ganito po ang kaganapan. Bukas na pala. Ayan. Hindi, bukas pa. Ngayon, mamaya na magbabasahan ng komite nyo. Pagpasok ko po kanina dito, mga kababayan, ito po ang bumunod sa akin.
baliktarin ko lang ha. Ayan. Yan po ang binigyan sa amin. Mga kababayan. Ito ha. Dali, paano ba ito ikot? Ayan o. Dali, gagawin ko lang ito. So yan po yung pagdadausan sana ng venue ng maisog dyan sa Tacloban. Ayan po, mga dambuhan ng truck na nakaharang dyan sa loob ng compound. Nga sabi kung ano-anong dahilan, hindi natin alam. Yan po si KPL, mag-subscribe po kayo sa kanya. Si KPL po, ibig sabihin pambansang loyalista. Pambansang loyalista, alam naman po natin yung anong ibig sabihin ng loyalista. Kundi po yan po ay mga Marcos loyalist. Pero sa pagkakataon ito, sa kasamang palad, siya po ay tumiwalag na dahil hindi niya po masikmura ang nangyayari po sa ating pong ngayon administrasyon. Yan po yung binigyan sa akin. Mga truck na naman. Ayan. 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 Ayan o. Mga truck na naman po, mga kababayan. Yes, yes. What? Kabastos. Hindi, ganito ang istorya. Yung hari po na itong truck, nakausap po na, hindi natpapali ng hari, kundi yung mga salesman siguro nila. One week nag-iumay sila rito. Inakilahan po nila itong lugar na ito, itong venue, mga kababayan. Manila kami kung paano yan. Inakilahan di umay nila itong venue para magbenta ho sila ng sasakyan. Which is karapatan po nila yan, mga kababayan, dahil negosyo po ang hangad nila dito. Hindi po para harangan na naman ang hakbay ng naisog pre-rally. Pero doon ginawa sa atin doon sa Dumaguete. Okay? Maliban dito sa napansin ko na ito, mga kababayan, yung napakaraming truck. Actually po, kung nakikita ho ninyo, alam ka ba niyo, kita niyo ito ba? Pag i-focus ko ha, mga polis, di ba mga polis? Di ba mga kababayan? May mga polis. Magbibenta ng truck, pero may mga polis. Okay, yes, umuulan po. Ayan na. Okay, ibalik natin sa maliit na screen. Ayan. Paano ba ito? Ayan na. Tapos, sa bandang bilo, mga kababayan, may mga truck pa rin. Yan. Yan, nakikita nyo sa bandang bilo. Ayan, may mga kumakain po. Ito yung mga nakaputi. Sila po yung nagbibenta o sales na mga sasakyan. Bandang bilo po, mga kababayan. Ayan, may mga polis kumakain na ng halian. At nakikita ko ba ninyo yung mga shield ng pang-rally din talaga? Ayun. Diba? Ayun. So, ayun. Diba may shield ng pang-rally? So, tinulong ko po sila, mga kababayan. Taglit lang ha. Ayan, tinulong ko po sila, mga kababayan. Bakit may mga truck dito? Una ko pinagtanungan po, ay ang tricycle driver na nasa ito. Sabi ng tricycle driver, yan. Sabi po ng tricycle driver, ngayong araw lang daw siya nakita, ngayong araw lang daw nakita na ganito, may mga truck na nakatambay dito, mga kababayan. Hindi natin sigurado, baka naman matagal na sa hindi nagawin sa lugar na ito, kaya nasabi, ngayon lang siya nakakita na may mga truck na nakatambay dito. Pinikwento ko ito batay sa mga pagtatanong natin, mga kababayan ha. Hindi tayo nilira dito, ano? Okay. Ngayon, ito mga sales, nakausap ko rin, sabi nila, nagrenta sila rito. Nagrenta sila para yan naman sa negosyo ng kanilang amo. Ito mga truck niya. 1 week nag-iinom sila rito o mag-1 week sila dito hanggang libo daw sila. Okay? Hanggang libo daw. Ayan, diba? Hanggang libo daw sila, mga kababayan. So, kung hanggang libo sila, kung sa araw ng bukas na po, ang pre-rally, ano nangyayari sa rally bukas? So, wala na naman. Wala na naman nangyayari. Ibig sabihin,
magagaya tayo nito sa Dumaguete na pinuno ng fraction. Anak ng patola talaga. Bakit laging kami? Bakit na kami hindi pinapayagan na mag-rally? Ayan na, mga animal jet o mga ugok. Natrat po. So yan po yung ating video. Yan po yung video ni KPL, ang pambansang loyalista. Pahiram po sa KPL, pahiram po ng inyong video para lang po may ipakita sa mga makapanood nito na ayan po yung sitwasyon dyan sa Tacloban na pagdadagusan sana ng Maisog Peace Rally. Ayan po, parang hindi na po yata matutuloy yan bukas. So abangan pa rin mo natin. Bibigyan ko po kayo ng update bukas kung ano po yung magiging usapin dyan, kung yan ba ay matutuloy o hindi. Pero sabi po sa ugong-ugong talagang ikakanselado na kasi ganyan po yung sitwasyon. Paano ka ba naman makakapagdaos ng rally dyan? Ganyan po yung venue na puro truck po. Doon po sa mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos at masayang-masaya po sila sa nangyayari dahil daw po bakit daw yung una po pong sinabi na bakit nga daw pupunta dyan sa baluarte ng mga kalaban, bakit daw dyan ipipilit na gawin yung rally, alam ng kalaban. Ano po bang ating pahayag dyan? Ano po ba yung inyong opinion dyan sa nangyayari na yan? Yan ba ay sinadya o hindi? Kayo na lang po ang kayo na po ang makapagsabi. Mag-komento na lang po kayo sa baba. Pwede po kayo mag-komento sa baba sa kung ano po inyong opinion sa mga pahayag ng mga pro-administrasyon na vlogger na tuwan-tuwa po na ganyan po ang mangyayari. Hindi po magkakaroon ng rally. Yan po. Kaya nga po ang tanong ko, kung ito po ay baluarte ng mga Romualdez o ng mga Marcos, yung pong bang Bulacan at yung pong Dumaguete, yun po ba ay baluarte din ng mga Marcos at Romualdez? Nagtatanong lang po ulit ako. Nulit ko lang po yung tanong ko. At doon po sa napanood natin na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at na yun po pinakita natin na pruweba na hindi po nagkulang ang nakaraang administrasyon sa pagrehabilitasyon ng Yolanda. At wala pa pong ako nakitang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos diyan o ng Malacanang o ng kung sino pa sa nangyari pong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos diyan kaugnay ng Yolanda. Mag-comment po kayo sa baba kung ako po ay nagkakamali o baka meron na pong komento si Pangulong Bongbong Marcos diyan o ng Palasyo. Bigyan niyo po ako ng link para po mapanood ko. So hanggang dito na lamang po ang ating video at magkita-kita po tayo ulit bukas sa ating susunod na update kung ano po yung mangyayari dyan sa Maisog Rally. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag po mong kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update kung sakaling meron tayong mga bagong video. I-like at i-share na rin po para po maraming makapanood. Muli po, saan man kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat at marami pong salamat. Paalam, adios.